Sinubukan siyang kontrolin ng tatlong vampira, ngunit wala silang nagawa. Matapos mabigo ang kanilang mahika, sinubukan ng isa sa kanila na salakayin si Locke, kaya't kinulong niya silang lahat sa isang barrier. Pagkatapos ay idiniin niya ang maliit na barrier na iyon sa paligid ng tatlong vampira, dinurog ang kanilang buong katawan. Sa panunood sa eksenang ito, sa wakas ay natikman ni Celes ang tunay na kapangyarihan ni Locke. Matapos mamatay ang mga vampira, naabutan sila ni Goren at Eric. Mabilis na niyakap ni Eric ang kanyang mga anak na babae, nakahinga ng maluwag nang makita silang ligtas. Sinabi sa kanya ng isa sa mga batang babae na pinrotektahan sila ni Celes, ngunit itinanggi ito ng babae, sinasabing si Locke ang tunay na tumalo sa mga vampira. Gayunpaman, sinabihan siya ni Locke na akuin ang kredito dahil napigilan niya ang mga vampira ng sapat na katagalan hanggang makarating ito. Pagkatapos, pumasok din si Luxira na nag-aalala kay Mr. Gerberga. Habang sinusubukan ng lahat na kumalma, bigla, ang palamuti sa gitna ng silid ay muling nagsimulang umilaw. Nang makita ito, kinilala ni Locke ang bagay bilang isang teleportation gate. Dahil alam niyang may ilang vampira na sinusubukang pumasok sa kastilyo, nagbalat kayo siya bilang isang vampire lord gamit ang mahika ng ilusyon ni Luxira. Nang lumitaw ang mga vampira, laking gulat nila nang makita ang kanilang ikawalong vampire lord na nakatayo sa harap nila. Tinanong sila ni Locke kung bakit sila nakikialam sa kanyang gawain. Kaya, mabilis nilang ipinaliwanag na kumikilos sila ayon sa utos ng ika-6 na vampire lord. Dahil namatay ang tatlong vampira na ipinadala ng ika-6 na vampire lord, pumunta sila rito upang mag-imbestiga. Nang marinig ito, napagtanto ni Locke na ang ika-8 vampire lord ay malamang na mas mahina kaysa sa ika-6. Upang magamit niya ito bilang pabalat ng kwento, inaangkin niya na ang tatlong mas mababang vampira ay hindi gumalang sa kanya dahil sa kanyang ranggo kaya pinatay niya sila bilang parusa. Nang marinig ito, magalang na tumango ang dalawang vampira bilang pag-unawa. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga vampira kung bakit sila ipinadala ng ika-6 na vampire lord. Kaya ipinaliwanag nila na narito sila upang hulihin si Mr. Gerberga. Nang marinig ito, umakto si Locke na parang makakasira ang kanilang misyon sa utos ng High Lord Vampire. Bagamat naiintindihan ng dalawang vampira, ipinaliwanag nila na ang ika-6 na vampire lord ay binigyan din ng gawain ito ng High Lord. Upang makamit ang kanyang layunin, nagpadala ang ika-6 na vampire lord ng maraming nakontrol na tao upang bantayan ang palasyo ng hari. Nang marinig ito, naunawaan ni Locke ang sitwasyon at pinatay ang mga vampira. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang palamuti ay palaging nasa silid ng prinsesa. Umiling si Celes, ipinaliwanag na ang katulong, si Rona, ang nagdala nito sa loob. Nangangahulugan ito na ang katulong ay kinontrol ng ika-6 na vampire lord upang palihim na gumawa ng isang teleportation circle sa loob ng silid. Nang marinig ito ni Celes, mabilis siyang tumakbo upang arestuhin si Rona. Sumama rin si Shia rito, kaya sinabihan ni Locke si Eric na itago ang kanyang mga anak na babae sa isang mas ligtas na lugar. Pagkatapos ay sinabihan niya si Goren na bantayan si Mr. Gerberga. Nagtataka si Goren kung bakit niya iniiwan sa kanya ang manok. Kaya ipinaliwanag ni Locke na papasok siya sa gate ng teleportasyon upang patayin ang ika-6 na vampire lord. Bagamat nag-aalala si Goren na mag-isa siyang pupunta, mabilis na tumalon si Locke sa gate bago pa niya ito mapigilan. Dinala siya ng gate sa isang madilim na loob ng palasyo na may isang pinto lamang ang nakikita. Pumasok siya sa pinto at pinatay ni Locke ang unang pangkat ng mga vampira sa loob. Mula sa likuran, may iba pang mga alipores na vampira na sumugod upang atakihin si Locke, ngunit pinatay silang lahat ng vampire lord sa likuran nila. Nang makita ito, hindi nagulat si Locke na isang masamang halimaw ang papatay sa isa sa kanyang mga kasama. Lumapit ang ika-6 na vampire lord nang walang anumang pagkakasala at naghanda upang labanan siya. Sinugod siya ni Locke, kaya, sinalag ng vampire lord ang kanyang atake. Nang makita ni Locke na tumugma ang kanyang espada sa sandata ng Panginoong Demonyo, sinabihan ni Locke ang vampira na ibigay ito. Pagkatapos ay umatras siya at nagpakawala ng isang mabilis na slash sa vampire lord. Sa pagkakataong ito, nabigo ang vampira na harangan ang atake at ang talam ay tumama sa kanyang bibig. Habang umatras siya sa takot, hiniwa siya ni Locke sa kalahati bago pa siya makagawa ng anuman. Nagtaka ang ika-6 na vampire lord kung sino ang makapangyarihang mandirigmang ito. Sinabi sa kanya ni Locke na isa lamang siyang F-ranked adventurer, kaya hindi siya naniwala sa kanya. Tinanong ni Locke kung paano nakapasok ang kanyang mga alipores sa palasyo ng hari, ngunit tumangging magsalita ang ika-6 na vampire lord. Nang makita ito, tinusok niya ang isang espada sa kanyang mukha. Habang namamatay, binalaan ng ika-6 na vampire lord si Locke na tamasahin ang magandang buhay na mayroon siya hanggang sa dumating ang madilim na araw. Pagkatapos ay magwawakas siya sa kamay ng kanyang Panginoon. Matapos ibigay ang babalang ito, namatay ang vampire lord, na naglantad sa kanyang curse medal. Mabilis na sinira ni Locke ang medal, na nagpakawala ng sama ng loob ng libo-libong inosenteng tao na pinatay sa kamay ng vampira. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isang boses na humihingi ng tulong sa isang kalapit na silid. Pagpasok niya sa silid, nakita niya na ang boses ay isa ring natitirang mensahe mula sa isang taong namatay na sa bilangguan. Nang makita ang kanilang kalansay, lumuhod si Locke,
nabigla dahil hindi niya sila nailigtas sa oras. Pagkatapos ay pinatay niya ang iba pang mga mababang uri ng vampira sa loob ng palasyo bago lumabas. Doon niya nakita ang isang ganap na tiwangwang na tanawin. Ang buong nayon ay walang laman, puno ng mga nahulog na damit na dating isinuot ng mga taong nakatira sa loob. Noong panahong narito ang ika-6 na Vampire Lord, pinatay na niya at ng kanyang mga alipores ang lahat upang maabsorb ang kanilang sama ng loob. Naglakad si Locke sa nayon, pinagmamasdan ang nakapanlulumong tanawing ito. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi siya sa palasyo ng hari kung saan naghihintay sa kanya sina Eric at Goran. Ipinaalam sa kanila ni Locke na napatay niya ang ika-6 na Vampire Lord, ngunit hindi siya natuwa matapos makita ang nangyari sa mga inosenteng taga-nayon. Nang marinig ito, inamin ni Goran na responsibilidad din niya ito. Bilang Guildmaster, dapat sana ay mas maingat siya sa paghahanap ng mga vampira at pagprotekta sa mga nakapalibot na nayon. Sa sandaling ito, wala siyang magagawa kundi ang mag-ayos ng mga libing para sa lahat ng namatay na taga-nayon. Samantala, inaresto ng mga tauhan ni Eric sa palasyo ang lahat ng nakontrol ng ika-6 na Vampire Lord. Matapos patayin ni Locke ang ika-6 na Vampire Lord, ang ilan sa mga tauhan ay agad na naging alikabok, na nagpapakitang tuluyan na silang sumuko sa mga vampira. Sa kabilang banda, maraming iba pang tauhan tulad ni Rona ang nawalan lang ng malay dahil pansamantala lamang silang nakontrol. Ngayon, lahat sila ay nakakulong, naghihintay ng paggamot bago sila makaalis. Sinabi niya kay Celes na may pag-asa pa para kay Rona at sa iba pa, kaya nakaramdam siya ng ginhawa. Gayunpaman, napansin ni Eric na ang pag-ataking ito ay ganap na naglantad sa kawalan ng seguridad sa kanyang palasyo. Ngayon, hindi niya magagarantiyahan na mapapanatili niyang ligtas si Mr. Gerberga, kahit na sa loob ng mga hangganan ng palasyo. Hindi masyadong nagmamalasakit si Locke, malamig na inanunsyo na papatayin niya ang High Lord sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, parehong naging seryoso sina Eric at Goran. Pagkatapos, nakakita sila ng isang pilyong sulyap sa kanilang mga mata, na ikinagulat ni Locke. Ipinaalala sa kanya ni Goran na kung gusto niyang patayin ang High Lord Vampire, kailangan niya ang lahat ng tulong na makukuha niya. Naiintindihan ni Locke, ngunit itinuro rin niya na pareho silang may responsibilidad ni Eric bilang Guildmaster at Hari. Iniisip ni Eric na ang kanyang nakababatang kapatid ay magiging isang mahusay na kapalit para sa kanya, habang itinuro ni Goran na kahit sino ay maaaring maging Guildmaster. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring gumanap sa papel ng pagiging pinagkakatiwalaang mga kaibigan at katuwang ni Locke. Bagamat nagulat si Locke sa kanilang biglaang sigasig, natuwa siya na ang kanyang mga dating kaibigan ay handa pa ring lumaban sa kanyang tabi. Sa panunood sa eksenang ito, labis na nasasabik si Shia na ang maalamat na grupo ng mga sage ay lalaban muli. Habang naghahandang umalis si Goran at ang iba pa, hiniling ni Celes sa kanyang ama na sumama. Gayunpaman, malamig siyang tumanggi, itinuro na mapababagal lamang niya sila gamit ang kanyang mga kakayahan. Bagamat siya ay nabigo, alam niyang hindi siya maaaring kumilos na parang isang spoiled brat tungkol sa seryosong misyong ito. Pagkatapos, hiniling ni Locke kay Goran na bigyan siya ng isang magandang espada. Itinuro niya na kahit na hindi sapat ang lakas ni Celes para labanan ang High Lord, maaari pa rin siyang makinabang ng malaki mula sa isang mas mahusay na sandata. Kahit na nasa B-rank strength siya, ang paraan niya ng pakikipaglaban ay halos kapareho ng sa sarili niyang ama, kaya mas magaling siyang makipaglaban gamit ang mas malaking espada. Nagtaka si Goran kung bakit niya ito hinihiling, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang bantayan ni Celes ang mga prinsesa habang wala sila. Nang marinig ito, natuwa si Celes at sumang-ayon din si Eric kay Locke dahil may posibilidad na may ilang vampira pa ring nakatago sa kastilyo ng hari. Sa sandaling ito, natuwa si Celes na makatanggap ng ganitong atensyon, ngunit iniisip niya kung sinusubukan lang ba ni Locke na pasayahin siya dahil nanatili siya sa bahay. Pagkatapos umalis ang grupo ni Locke, napagtanto niya na seryoso talaga siya dahil may ilang mababang uri ng vampira na sumubok na salakayin ang palasyo ng hari. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang mahiwagang espada sa halip na sirang lampara. Kaya wala siyang nararamdamang takot laban sa kanila. Nang makita ang batang babae na nakatutok ang kanyang espada sa kanila, tumawa ang mga vampira. Gayunpaman, mabilis silang tumahimik ng agad na mapatay ni Celes ang isa sa kanila. Pagkatapos ay sinimulan niyang hiwain ang iba pa sa kanila bago pa sila makagalaw. Habang nakikipaglaban siya, naalala ni Celes ang mga tip ni Locke para sa pakikipaglaban sa mga vampira. Dahil ang mga tusong diablo na ito ay kayang gumamit ng mga charm spell, mas mainam na patayin agad sila bago pa nila ito mabigkas. Dahil alam niya ito, ginamit niya ang kanyang bilis upang mabilis silang tapusin. Gayunpaman, ang ilan sa mga vampira ay nakalusot sa kanya at sinubukang salakayin si Luxira upang hulihin si Mr. Gerberga mula sa kanyang mga bisig. Bigla, itinaas niya ang takip mula sa kanyang mga bisig, na naglabas ng isang spell ng apoy na sumunog sa mga vampira. Nang makita ang kanyang sorcery, napangiti si Celes sa paghanga, ngunit wala siyang oras upang humanga sa tanawin dahil mas maraming vampira ang lumilitaw sa lugar. Samantala, ang tunay na Mr. Gerberga ay kasama si Locke, na papunta sa kuta ng High Lord. Sa hindi malamang dahilan, ang kuta ng High Lord ay napakalapit sa kaharian.
Gayunpaman, napansin ni Goren na mahirap hanapin ang kuta dahil ito ay matatagpuan sa bulubunduking lugar. Bigla, isang beastman ang sumulpot at binati si Eric. Ipinaliwanag ni Shia na isa siya sa mga pinuno ng tribo nito. Ipinaliwanag ng pinuno na natagpuan na ng kanyang tribo ang lokasyon ng High Lord, ngunit ang kuta ay masyadong mahigpit ang bantay para makalusot. Dahil dito, nagpasalamat si Eric sa mga beastman sa paghahanap ng kuta at hiniling sa kanya na iwanan ang natitira sa kanyang grupo. Tumangala si Locke, napansin na paglubog pa lamang ng araw. Dahil ang mga vampira ay panggabi, nangangahulugan ito na karamihan sa kanila ay kakagising pa lamang at hindi kayang lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, upang makarating sa gitna ng kuta upang labanan ang High Lord, kailangan ng kanilang grupo ang tulong ng mga beastman upang ilihis ang atensyon ng mga minion na vampira. Pumayag ang pinuno ng mga beastman na tulungan sila at umalis pagkatapos hilingin kay Shia na lumaban para sa kanyang tribo. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ni Locke ang espada ng ika-6 na Vampire Lord, na ikinagulat niya. Naisip ni Shia na ang sandata ay masyadong mahusay para sa kanya, ngunit itinuro ni Locke na ang lahat ng iba pa sa grupo ay mayroon ng mahusay na sandata, kaya dapat ay mayroon din siyang isang bagay na kasing husay. Pagkatapos niyang kunin ang espada, tumungo sila sa tagwan ng mga vampira. Pagdating nila roon, nalito sila dahil ilang bato lang ang mayroon sa lugar. Nang makita ito, itinuro niya na malamang ay itinago ng mga vampira ang kanilang himpilan. Sumang-ayon si Locke at gumamit ng anti-concealment spell, na nagpapakita ng isang nakatagong templo sa loob ng mga bato. Pagkatapos ay nagcast siya ng Sleeping Fog spell sa gusali para patulugin ang lahat ng mga mababang vampira sa loob. Ngayon, ang kailangan na lang nilang harapin ay ang mga Vampire Lord at ang High Lord. Pagpasok pa lang sa kastilyo, sinimula ni Goren na hiwain ang lahat ng vampirang lumilitaw sa kanilang daan. Pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang kailaliman ng kastilyo. Bago pumasok sa silid ng High Lord, binalaan ni Locke si Shia na suriin ang sitwasyon sa halip na umatake ng walang katiyakan. Bigla, isang malaking grupo ng mga vampira ang hamarang sa kanila mula sa likuran. Naghanda si Locke na labanan silang lahat, ngunit sinabihan siya nina Eric at Goren na magpatuloy nang wala sila. Ipinaalala nila sa kanya na kung magbabago ang oras sa gabi, ang High Lord Vampire ay magkakaroon ng pagtaas sa kanyang kapangyarihang mahika, na magpapahirap lamang sa pagpatay sa kanya. Sa ngayon, silang dalawa ay sapat na ang lakas para harapin ang lahat ng mga Vampire Lord na ito ng mag-isa. Gayunpaman, itinuro ni Locke na ang 30 Vampire Lord ay isang malaking bilang para labanan ng sabay-sabay. Nang marinig ito, ipinaalala sa kanya nina Eric at Goren na ginawa rin niya ang parehong bagay para sa kanila ilang taon na ang nakalilipas. Ngayon ay mayroon na silang pagkakataon na sabihin sa kanya na umalis at lumabas sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, sa wakas ay sumang-ayon si Locke sa kanilang kahilingan. Sinunggaban niya si Shia at tumungo sa silid ng High Lord. Sa loob, ang batang High Lord ay tamad na naghihintay sa kanila. Habang nakatitig siya sa kanilang direksyon, nakaramdam si Shia ng matinding pressure. Gayunpaman, mas interesado si Locke sa isang kulungan sa likod ng High Lord. Mula sa distansyang ito, hindi niya matukoy ang taong nasa loob. Nagsimula siyang magsalita, ngunit biglang inatake ng High Lord si Locke bago pa siya makareact. Mabuti na lang at hinaranggan ni Locke ang kanyang atake. Maging ang High Lord ay humanga sa kanyang mga kasanayan, kaya sinimulan niya itong seryosohin. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontrolin si Locke, na nabigo. Nang mabigo ang kanyang spell, umatras ang High Lord, ngunit naabutan siya ni Locke at umatake gamit ang kanyang espada. Bagamat hinaranggan ito ng High Lord gamit ang mahika, ang kanyang barrier ay nabasag mula sa atake ni Locke, na naging sanhi ng pagkakahiwa ng kanyang daliri. Pagkatapos ay inatake ni Shia ang High Lord, ngunit madali niya itong naiwasan. Ang pang-abala na ito ay nagbigay kay Locke ng pagkakataong putulin ang kanyang braso. Sa tingin niya ay may pagkakataon talaga sila sa laban na ito. Gayunpaman, tinawanan lamang ng High Lord ang malubhang pinsalang ito, at madaling ibinalik ang kanyang naputol na braso na parang wala lang. Sa wakas, napagtanto ni Locke na siya ay nasa isang napakahabang laban.